So, hi mga madi, good morning. So, while magkilay-kilay ako mga madi, mag-share din ako mga madi. So, wala pala akong ganap ngayon mga madi. Gusto ko lang dito magpahinga ng 3 days. Siyempre, uuwi din tayo mga madi. May 3 days kami na holiday kasi New Year kasi dito mga madi. So, 3 days na holiday, strict yun. Wala kaming trabaho. So, ang naisip ko, ayoko gumala. Gusto ko dito talaga magpahinga. Dito lang, malapit sa amin. Hindi ako gagala kasi gusto ko mag-me time lang at magpahinga. Yun lang mga malala. Wala naman kaming volleyball. So, yun lang naman talaga ginagawa ko pag wala akong activities. May tao dyan. So, maglalagay ako ng kilay ko pala mga mati. Lagyan ko lang, trip ko lang. Na-miss ko lang. Tapos, mag-share na rin ako mga mati tungkol sa bakit ako nag-single mom. So, may tao dyan mga mati, nahihiya ako. May tao dyan sa gilid, tumitingin dito. Ayoko pa naman yung tumitingin sa akin. Ayoko yung may tumitingin. Kasi nahihiya ako. So, yun ang pinakayaw ko talaga mga madi, yung pansinin ako ba or may tumitingin sa akin kasi hindi ako komportable. Kaya minsan, madaldal ako pag nasa video. Pero pag nasa may madami na akong mga kasama at may mga tao, mga madi, tahimik ako. Madaldal lang ako pag walang mga kasama at yung ganito, mag-me time ako. So, magkikilay tayo ngayon mga mati. Kaya trip ko lang, nakita ko lang itong pagkilay sa bag ko. Gusto ko lang magkilay. So, ganito pala mga di, pag nagkilay kayo, huwag nyo talaga unahin dito sa harap. Kasi magmumukha kayong Angry Bird. O, di ba? Kailangan talaga pag nagkilay kayo mga mati, dito sa may ano lang. Yan. Dito lang kayo banda mag-umpisa. Tsaka pag dito, rub nyo na siya eh. Ganyan. Yan. Kasi pag makapal na dito, makapal dyan, ang pangit talaga tingnan mga madi. Sanayin nyo yan. Bigyan ko kayo ng tips. Hindi naman talaga ako nagkikilay talaga mga madi kasi pag nagkilay ako, makapal siya lalo at itim, pangit na. Ito lang na, magbibigay lang ako ng tips. Sobrahan. Diyan lang talaga kayo mag-umpisa magkilay sa gilid, ay sa mga mati. Kailangan wag din ninyo kapalan agad para ma-adjust nyo. Hindi ko lang ako nagpahinga. O di ba tingnan nyo, nagkumapal siya kasi nadamihan ko ng lagay. Pero huwag kayong mag-alala. Ayan. Ganyan lang yan mga mati. So, alam nyo na kung paano kayo magkilay. Huwag nyo umpisahan dito sa harap. Dito kayo mag-umpisa. Ito. Dito, dyan. Tapos, ikalat nyo at i-shape. Rub nyo lang ng konti. Huwag nyo damihan paglagay para hindi kayo mahirapan mag-adjust. Yan. Ganyan lang yan mga madi. Wala namang nagturo sa akin mga madi. Ako lang. Tapos, nakalagay ko ng siyempre, nakakapag-observe ako na na-adjust ko din yung mga paglalagay ko na hindi pala siya pwedeng ganito. Kaya katagalan, nasa na din, nakabisado ko na din. So, yun mga madi, doon tayo sa mag-share ako sa kung bakit ako nagiging single mom. Hindi lang naman ako ang nagiging ganito na single mom, di ba? Marami naman tayong naging single mom. So, gusto ko i-share sa inyo mga madi at paano ako naging single mom. Kasi sa buong buhay ko, hindi ko talaga ito pinangarap mga madi. Kasi syempre, lumaki kami ng buo. May mama at papa, hindi watak. Talagang buo kami na lumaki mga madi. Kaya hindi talaga ako sanay na watak-watak kami. Tapos, kumbaga hindi ko siya naranasan mga madi ba yung broken family. Kahit mahirap lang kami dati mga madi, simpleng pamilya. Pero, na-survive namin siya hanggang lumaki kami na buo kami na magkasama kami sa buong pamilya na hindi watak ba? Ganun mga madi. So, hindi ko to in-expect yung mangyayari sa buhay ko na bakit ako nagiging single mom. Alam niyo mga madi, matagal-tagal din ako nagiging, kumbaga, sinurvive yung sitwasyon na yun na hindi kami magkawatak-watak. Yung buo pa din. Pero hindi talaga kaya mga madi kung magpatuloy ka sa buhay na yun na piliin mo na magiging buo
at hindi magiging maganda yung buhay ng bata, ng buhay mo hanggang tumanda. So, ganito yung mga mali. Oo, nagiging martyr din ako dati mga mali. Hindi naman talaga yung may iwasan pag may anak-anak. At lalo na pag gusto mong buo yung pamilya, lalo na may anak kayo. Hindi talaga yan maiwasan mga mali na kailangan mong magpaka-martyr or ipagpatuloy yung buhay nyo kasama yung anak ay yung bata na lumaki na hindi magkawatak-watak. So, ganito yung mga mali. Bago nangyari yun, syempre, tayong mga babae, pag may pamilya na tayo, pag hindi tayo makahanap ng partner na maganda or ay yung partner na mabait ay yung normal na hindi kayo mag-away-away, normal naman yung mag-away-away mga mali. Kumbaga yung parang maisip mo ba na parang hindi na talaga maganda, wala na patutunguhan. Siyempre, bago tayo bumitaw sa isang ganun mga mali, tayo mga babae, tinitiis muna natin yan lahat. Tinitiis lahat, ginagawa natin lahat, although kahit nakita mo na walang patutunguhan, pero siyempre tayo, ayaw natin na makaranas ng watak na pamilya yung anak natin. Kumbaga, pinagpatuloy pa rin natin yung sitwasyon na yun hanggat dumating yung time na mapupuno ka. Pero syempre mga mali, bago naman namin yung ginawa na magiging ganun, ginawa na namin muna lahat. Lahat naman ata ng babae ganun eh, yung magpakamartir sa isang bagay, sa isang sitwasyon bago bitawan. Kasi ganun naman talaga tayo mga babae, matiisin tayo lalo na ayaw natin na ganun ang mangyari sa atin at sa bata. So bago yun nangyari mga mali, ang dami ko pang dinanas na sitwasyon na hindi maganda. Bago ako na bumitaw sa isang sitwasyon na syempre, lahat na din ng mga narinig ko sa iba. Kasi nga ganito, mag-single mom or yung nakita nila yung sitwasyon ko dati na hindi maganda. Nasabihan din ako ng martyr, bakit hindi mo pa iwan, ganito, ganyan. Syempre, masakit yun. Masakit para sa ating mga single mom o yung mga nasa sitwasyon na hindi maganda sa feeling ng yung may isang pamilya kayong binuo na yung isang pamilya hindi madali na masabihan ka ng martyr. Masakit yun para sa babae. Tsaka yung kumbaga hindi mo na lang minsan pinapansin kasi ayaw mo nga na magkawatak. Pero syempre, kayong mga nasa ganyang sitwasyon, isipin nyo din yung sitwasyon ng bata. Isipin nyo talaga ang sitwasyon ng bata. Huwag lang yung sitwasyon mo kasi may batang involved. So, mga 5 taon ako mga mati, nasa sitwasyon ng ganun. Siyempre, narinig ko na yung mga sinasabi ng iba, ganyan. Pero hindi ako takot na hindi ko kaya buhayin yung bata. Kayang-kaya ko buhayin yung bata. Maliit pa lang ako, alam ko na magsikap at maghanap ng diskarte kung paano ako magkaroon ng pera. Dalaga pa lang ako, teenager. Alam ko na yung mga bagay na yun. Ang ayaw ko lang yung maranasan ng bata na yung mag-broken family. Kasi hindi nga kami lumaki sa broken family. So, nung dumating na yung time na yung mga wadina, sabi ko tanggapin na lang na hindi talaga kami mag-work. Yung hindi talaga magpatuloy yung pagsasama ba na ganun na lang yung buhay, lagi nag-aaway. Parang yung ikaw yung mabait, tapos yung ugali mo parang napapansin mo nag-iba ka na. Hindi ka na yung tulad ng dati na mabait ka, hindi ka mahilig magmura, tahimik ka, gusto mo ng normal na tapos yung matino ka na tao. Kasi pag nagkaroon kasi ng partner na hindi maganda yung maibigay sa'yo na yung ma-impluwensyahan yung pagkatao mo, mag-iiba ka din. Kasi, syempre, nandun na yung galit ka, hindi mo maiwasan magmura. Kasi minumura ka, hindi. Tapos yung pinapakita ng partner mo sa'yo, syempre, ikaw nagagalit ka, nag-iiba yung ugali mo. Yung trato nyo sa bawat isa, mag-iiba. Hindi na normal. Kumbaga, lagi na kayo mag-aaway, moran. Lahat ng sakit na salita, sinasabi na yan. Kung galit ka sa isang tao, laging ganyan yung sitwasyon ko dati mga mati. Laging ganun. Pero, hindi ibig sabihin na nagstay ako sa bagay na yun. Hindi ako nag-iisip. Nag-iisip pa rin ako mga mati sa future ng bata. Kung ipagpatuloy ko to, mananatili akong ganito at wala akong mapupuntahan, walang patutunguhan. Hanggang doon lang talaga at mahirap pa mga mati. Kasi nga simpleng buhay lang din.
mahirap din. Although may mga pagkain naman, pero sa tingin ko wala talaga mapupuntahan kasi pag nag-away, syempre masisira ang bahay. May itatapon, may ihagis. Lali ako mga madi, hindi ako ganun. Natuto akong ganun sa sobrang galit. Natuto akong lumalaban ako. Hindi ako nagpapaano. Lumalaban talaga ako, lalo na sa bunga, lalo na pag alam ko tama ako. Kahit ano yan, lumalaban talaga ako madi. Kaya nagkakagulo talaga. Yung partner ko talaga dati mga madi. Pas-ispas naman na to eh. Kumbaga, inaano ko lang para may ano kayo na ano yung mga, may idea kayo na kung ano yung gagawin nyo sa buhay nyo. Pas naman to. So, yung ako dati mga madi, yung partner ko dati talaga, sobrang tapang. Tawarin ako ni ama. Wala na siya eh. Wala na siya. Sobrang tapang nun. Sobrang tapang, mahilig magmura, lahat. Natikman ko yung lahat ng sakit. Yung mura, galit, pero hindi man siya nananakit. Ako ang nananakit. Hindi, pero may reason din ako bakit ako na gumaganti. Kung iba yung ganti ko, hindi bibig. Natatalo ako sa bibig eh, kasi hindi man ako mahilig magmura. Kumbaga, syempre sa sobrang galit mo, mababato mo siya kung ano yung makita mo. Kasi sobrang galit ka na talaga. As in yung galit na hindi mo talaga malunok. Yun yung time na yun na lumalaban ako. So malaking tao man siya. Ako, maliit lang ako. Pero hindi talaga ako nagpapaano. Lumalaban talaga ako. Tapos kaya kami nagkakagulo kasi pag mag-ano, at lumalaban talaga ako mamatay, habulan pa kami ng habulin niya ako, habulin din ko. Pag ako nakaganti, basta ano talaga ako madi, iba yung ganti ko, hindi bibig. Siya bibig, natatalo ako eh. So yun ang mga madi, yun yung buhay ko dati na hindi kami laging nagkakasundo ng partner ko. Kasi mahilig siya magmura. Baliktad kami ng ugali. Siya, ang dami niya niyang bisyo. Mura. Nagmumura, nag-iinom, barkada, ganito lahat. Ako naman, syempre, nandun yung pag-iintindi kasi nga naintindihan mo, masipag naman siya. Naintindihan mo yung sitwasyon niya kasi kailangan niya din mag-enjoy. Syempre, hindi naman ako ganun kahigpit. Basta alam ko yung ano na, marunong siya mag-control. Marunong siya mag-isip na may pamilya siya uuwian. Pero minsan hindi ganun. Talagang sakit talaga sa ulo mga mati. Nandun yun lagi yung magmumura, lalo pag murahin ako. Ayaw ko talaga yan. Isa talaga yan, pinaka-ayaw ko talaga yung murahin ako. Kasi hindi ako mahilig magmura eh. Alam niyo, natuto ako magmura dahil sa kanya. Natuto ako magmura dahil sa kanya. Kasi nga, gusto ko makagati, sakit-sakit kaya. Kung hindi ka ganyan. Tapos murahin ka, ang sakit-sakit kaya. Tapos ang ginagawa ko mga madi, sa madaming tao, sinisigawan ka. Ayaw ko ng ganun. Kasi maraming tayo, pag lalo na pag nagsilos, grabe, sobra. Tapos sabi ko, mamaya ka lang pag-uwi ng bahay. Pag-uwi ng bahay, doon ko siya girahin ko siya doon pag-uwi ng bahay. Kaya lagi kaming nagkakagulo. Kasi mahilig talaga siya magbigkas ng salita na hindi maganda sa'yo. Kahit na hindi mo yan ginagawa or kahit na, basta kung galit siya yung pang ano niya sa aking bibig. Ako naman, sasapakin ko din siya mga mati. Hindi talaga ako nagpapaano. Tapos, siyempre, magkakaayos na naman kayo. Tapos, sa katagalan nun, magkakaayos. Tapos, siyempre, may bata na. Laging ganun. Dumating yung time na yun. Hindi naman sa ayaw ko makipag-hiwalay. Hindi naman sa takot ako hindi ko masustintuhan yung bata. Hindi yun ang reason mga mati. Ang reason yung bakit ako hindi nakipag-walay dati. Agad-agad. Is, ayoko lumaki yung bata na wala. Pero katagalan na inisip ko na yung sarili ng bata. Hindi na yung sa akin. Inisip ko yung sitwasyon. Magpatuloy kami ganito, apektado talaga yung bata. Kaya nag-decide ako na isang desisyon na hindi ko talaga pinagsisihan. Kasi simula nung iniwan ko, alam ko naman na kaya ko buhayin ang bata eh. Alam ko talaga sa sarili ko. At hindi din ako takot mga madin magiging single mom. Hindi ako takot. Ang akin lang nun, ayaw ko yung walang ama yung bata. At ayaw ko yun na yung bata, lumaki siya na walang kinikilalang ama. Kasi takot ako mga madin, nagbibigti yun. Siya, magpapakamatay siya pag maghiwalay kami. Yun ang pinakaayaw ko din mangyari yung bagay na yun. Pero nung may bata na na-involved, kasi dalaga, nagsama pa lang kami nung una, ganun na yung pinakita sa akin. Talagang naglalaslas siya mga mati sa harap ko. Kita-kita ko yung dugo. Tapos ayaw niya talaga na maghiwalay kami ba. Yun yung inaano niya sa akin. Tapos, nakikita ko bawat
mag-ano ako na maghiwalay kami, maglalasin tapos wala talaga siyang pakialam mga mali ko ano mangyayari sa kanya, kaya takot ako. Tapos nung may bata nang involved, doon ko naisip pipiliin ko ba yung bata o siya. Siyempre pinili ko yung anak ko. Hindi ako na ano na hindi ko kayang buhayin yung bata. Kaya ko buhayin ang bata. Kaya ko talaga buhayin at hindi ako takot magiging single mom. Tapos yun, nag-decide ako nung umano na, kalauna nag-decide ako na iwan namin siya. Iwan namin siya tapos ako naman, hindi naman ako nag-ano na magiging single mom, nahihiya. Never ako nahiya maging single mom mga mali. Kaya yun ang tandaan nyo mga mali. Huwag nyo ikahiya na magiging single mom kayo. Depende naman yan sa rason mga mali. Ako reason ko bakit naging single mom ako. Ayoko yung manatili sa isang sitwasyon na walang patutunguhan, sitwasyon na hindi maganda sa paligid mo at yung sitwasyon na ikakasira ng buhay ng anak mo. Yun ang pinaka-reason ko bakit ako nagiging single mom at pinili kong buhayin mag-isa yung bata at magkahiwalay kami. Yun ang pinaka-reason ko talaga na bakit ako nagiging single mom. Hindi ako takot. Bata pa lang ako, naging single mom ako 23. 23 kami naghiwalay ng talagang hiwalay na ano na 23 pa lang ako. Ako ngayon 35 na ako, 36. Nakalimutan na yung edad. So, 23 pa lang yung edad ko noon ba, mga amade. Iniwan ko yung bata sa mama ko. Talaga nag-decide. Iba kasi ako mag-decision mga amade. Hindi ako agad-agad mag-decision pag hindi ko talaga panindigan. Kaya hindi ako agad-agad nag-decision pag hindi ko talaga siya kaya at hindi ko mapanindigan. Magdidesisyon ako yung talagang kaya ko at mapanindigan kasi wala na yung atrasan mga mali. Ganun ako magdesisyon. Kaya hindi ako agad-agad nagdesisyon. Siyempre, iniisip ko pa yung mga consequences, yung mga mangyayari or yung kalabasan kung itong gagawin ko, ano bang mangyayari. Iniisip yan bago ako magdesisyon. Hindi pa ako nagbitaw ng salita ganyan. Bago pa lang ako magdesisyon, iniisip ko na yung mga bagay-bagay ko. Ito yung gagawin ko, ano ang mangyayari. Makikita ko agad kung ito ang mangyayari. Kaya ko ba? Kung magpatuloy ako, ito ang mangyayari. Kaya ko ba? So, bago ako magdesisyon yan, pinag-isipan ko na yan ng 100 times million. Ganun ako mga madi. Kaya pag nagdesisyon ako, talagang mapapanindigan ko yan. Kasi bago ako mag-decide, matagal ko na yan pinag-isipan. Ganun din kadalasan ang mga babae. Kapag puno na yung babae at nasakta na ng sobra, hindi pa yan nagde-decide, pero pinag-iisipan na yan. Kaya kayo mga lalaki, makinig kayo sa sabihin ko. Hindi ibig sabihin na yung babae na natili sa inyo, na ganun yung sitwasyon, hindi yan nag-iisip na iwan kayo. Mag-iisip yan. Pero hindi yan agad-agad mag-desisyon. Hanggat kaya yan ng babae, mananatili yan sa poder mo. Yung mga madidya na nandyan sa sitwasyon na hindi maganda. At saka yung mga boys, nakampante lang, nakampante lang dahil nandyan pa yung asawa nila, partner nila. Dahil kahit gano'n na yung mga ginagawa, nandyan pa din, huwag kayong magkumpiyan sa mga boys. Kasi hindi pa yan nagdidesisyon, nag-iisip na yan ng solusyon kung ano yung gagawin. Kaya huwag kayong magkampante. Kasi pag once yung babae na puno, binigay na lahat, binigay na yung makakaya niya. Hindi na inisip ng sarili, kung ba yung inisip na lang kayo. Wala na siya natira sa sarili, binigay na lahat, yung lahat ng pasensya, pagtitiis, paghihirap, hanggat nananatili yan sa inyong mga madyo sa ganong sitwasyon, magpatuloy yan. Pero dumating at darating din ang time na pag nabuo na yun sa isip niya yung desisyon na iiwan yung isang bagay na nagpapabigat sa kanya at walang-wala na natira sa sarili at talagang ubos na siya, huwag kang mag-expect na babalik pa yan sa'yo pag nakawala yan sa sitwasyon na kung ano yung pinaghihirapan niya, yung sitwasyon na kung saan siya hirap na at punong-puno na. Kaya kayo mga boys, huwag niyong paabuti na ganun ang mangyayari sa isang babae bago kayo makapag-realize na magbago. Kasi iba ang babae. Lahat yan ng desisyon, lahat yan ang mangyayari. Titiisin mo na yan bago yan makapag-decide. May taong dumaan. So, titiisin mo na yan lahat bago yan makapag-decide. Pero pag once na nakapag-decide na yan at ubos na siya at nabuo na yung desisyon sa isip niya na aalisan niya,
aalis yan na walang babalikan. Kaya yun ang tandaan nyo. Yun din ang ginawa ko dati. Bigay lahat, bigay lahat, bigay lahat. Kaya nga sinishare ko to para sa iba, yung mga boys na hindi rin alam, yung mga ganun. Siyempre, babae ako, sinishare ko to para aware din kayo. Pero hindi naman yan aalis ang babae at hindi naman yan makikipaghiwalay sa isang sitwasyon kung wala siyang malalim na dahilan. Bago yan aalis sa sitwasyon na yun, tinitiis mo na yan lahat. Tinitiis mo na yan lahat. Lahat ginawa na, lahat ng hirap, pasensya, lahat. Pag yun ang napuno at aalis na yan sa'yo, kahit gaano ka pa kamahal, hindi na yan babalik sa'yo pag siya ang ubos na ubos na. Kasi doon na niya yan ma-realize na magbabalik ako sa isang sitwasyon na mauulit at mauulit at mauulit pa rin. So mag-decide yan na wala nang balikan. Kaya kayo mga boys, pag nakahanap kayo ng babae na materialistic, babae na ang tawag yan? Yung babaeng aasawahin ba yung wife material pala, wife material. Pag nakahanap kayo ng babae na wife material, ingatan nyo yan kasi hindi lahat ng babae ganun. Hindi lahat ng babae ganun na matino. Bihira lang yan. Pag once na nakahanap kayo ng babae, ingatan nyo yan. Kasi yung babaeng nandyan lagi sa'yo, na tinitiis kayo lahat, na binibigyan kayo lahat ng pasensya, lahat ginawa. Pag once na umalis yan sa'yo, makapaghanap ka ng iba. Hindi mo yan makahanap sa ibang babae. Nag-iisa lang yan, ganyan. Kaya kayo, habang hindi pa yan nangyari, ingatan nyo yung asawa nyo. Kung sino yung nandyan sa inyo lagi, sinong nandyan sa'yo, at nakita mo yung okay naman yung babae na yan, hindi naman siya sakit sa ulo. Ingatan nyo yan. Huwag kayong magkampante kasi hindi lahat ng babae magpapakamartir. Pag dumating yung time na yun na aalis yan, hindi na yan babalik at wala ka nang aasahan na babalikan ka pa. Kaya yun ang tandaan nyo. Ako, sinare ko lang po kasi danas ko yan. Kahit gaano niya pa kamahal yung isang lalaki, pag yan ang napuno at wala nang natira sa sarili at nakapag-decide na iwan ka, hindi na yan babalik sa'yo. Kaya madaming single mom na pinili na lang magkipaghiwalay o siya na lang mag-isa magpalaki sa bata dahil ayaw niya nang bumalik sa sitwasyon na kung saan siya galing na doon siya naghihirap at nandun lahat yung sakit. Kaya kayong mga boys, ingatan nyo yung mga babae kung sino yung nandyan sa'yo na naging matino naman at nandyan lagi sa'yo. Kasi pag yung babae ubos na, tandaan nyo talaga to mga boys, hindi ito sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ito salita lang. Madami nang nangyaring ganito. Pag once ang babae na puno, wala ka nang aasahan na babalikan ka pa. Hindi ka na babalikan kahit iiyak ka pa dyan. Ganon, pag ubos na yung babae. Kaya kayo, habang hindi pa nangyari sa inyo to, huwag nyo ngayaan na ganun ang gagawin sa inyo. So, yun yung mga boys. At sa mga single mom na mga batin, huwag kayong matakot na magiging single mom kayo. Huwag kayong matakot. Kaya mo yan. Kaya ko nga. Kayo pa. Huwag kayong mahiya. Bakit kayo ng single mom? Kaysa piliin nyo yung sitwasyon na manatili ka sa isang sitwasyon, puro lang sakit. Puro lang sakit sa ulo yung binibigay ng asawa nyo. Kung tapos tayo mga babae, syempre, parang tayo na lahat ang nag-iisip budget ng pera, ganun. Pag-alaga ng anak, hindi madali. Kaysa manatili kayo sa sitwasyon na miserable yung buhay mo. Kaya piliin nyo yung okay lang yun na maging single mom. Kaysa manatili ka sa sitwasyon na hanggang tumanda ka, ganun na yung sitwasyon mo. Kaya kayo, mag-iisip-isip din kayo mga girls. Huwag kayong matakot na maging single mom. Ako, hindi talaga ako natatakot dati maging single mom. Bakit? Pero, siyempre, naranasan ko din magtiis. Kasi hindi naman tayo ganun-ganun na bumibito sa sitwasyon eh. Ginagawa pa natin lahat yung bago na itong gagawin. Kaya huwag kayong matakot na maging single. Bata pa lang ako dati, single mom ako. Pero hindi ako nahihiya pag may nagtanong sa akin. Kasi siyempre, bata pa tayo. Hindi pa nila alam na may anak ka na or na lagi ako napapagkamalan dati na dalaga pa. Lahat yan na magtatanong o kung may mangligaw man, sinasabi ko talaga may anak na ako. Hindi ko tinatago talaga. Hindi ko tinatago. Never ko talaga yan tinago na may anak na ako. Proud ako na may anak na ako. Kasi iba naman ang sitwasyon namin eh. Hindi naman ako yung
single mom na yung naging single mom kasi pinabuntisan or ganyan. Pero wala akong ano nun. Iba-iba kasi tayo ng sitwasyon sa akin kasi ganun yung naging single mom ako, may reason ako kung bakit. Kaya hindi ko yan talaga ikinakaya. Kaya mga single mom, wag niyong ikakahiya yan. Kasi may mga ganun talaga lalaki na hindi responsable sa asawa, sa anak. Kaya pinili na lang ng mga babae na magiging single mom. Kaya ako, hindi talaga ako nahihiya kung bakit nag-single mom ako. 23 pa yung edad ko nun. Hindi ako nahihiya pag may nagtatanong sa akin dalaga or ganito. Kasi yun talagang una kong sinasabi. May anak ka. Nasa iyo na yun. Kasi kung yun kung lalaki yung desidido at mahal ka, at yung talagang desidido siya sa'yo, kahit ano pang sitwasyon mo sa buhay, tatanggapin kayo. Yun ang inano ko ba, sabi ko sa sarili ko dati. Bakit? Hindi naman ako takot kung walang mangligaw or gano'n, kung wala akong asawa. Basta, kung merong papasok sa buhay ko, yung tanggap ako at yung anak ko. Kung ngayon hindi niya ako tanggap, basta hindi ko talaga ililihim na single mom ako. Kung hindi niya ako tanggap, edi wag. Edi okay lang na hindi magiging kami or ano, basta ang gusto ko yung lalaking tanggap ako. Pero hindi rin naman ako nag-iisip dati na syempre magpa-feeling dalaga ako para may mangligaw. No. Iba-iba kasi tayo ng mga mali. Hindi ko talaga yung ginagawa at hindi ko na kinakaya. Minsan pa nga na proud pa nga sila sa akin dati. May mga kaibigan ako ba? Buti hindi mo yung mga edad ng mga mama, buti hindi mo tinatago yung anak ko. Hindi ko talaga tinago yan, proud ako. Kasi binuhay ko mag-isa yung anak ko na walang, hindi ako humihingi ng tulong. Hindi ako nahihiya. Pasensya na po kayo kung ganito ako mag-react. Kasi yun ang proud lang din talaga ako na nakaya ko ang anak ko na buhay mag-isa at nakapagtulong pa ako sa pamilya. Yun ang gusto ko eh. Kaya kayo, wag kayong matakot na magiging single mom kayo. Kaya nyo yan. Kaya ko nga. Kaya nyo din yan. So, mag-diskarte lang kayo mga mali. At wag nyo din itago ang anak. Kasi meron din akong friend dati na single mom siya. Pareho kami. Pero tinatago niya yung anak. Nahihiya siya ba? Na aminin sa, kung may mangligaw or nahihiya siya na amin na may anak. Ako, never ko talaga yun ikinakahiya. Wag sa may mangligaw sa akin dati. Magpatuloy ka, okay. Kung hindi ka magpatuloy, okay lang. Basta hindi ko yan itatago yung may anak ako. Never ko talaga tinago yun. Bata pa ako dati naging single mom. 20s pa. 23 o ganun. Never ko tinago yan. Kasi hindi ko yan kinakahiya. Kaya hanggang ngayon, sabi ko sa sarili ko, nung hindi pa ako nagkaroon ng partner or asawa, ngayon. Kasi di pa naman kami kasal eh. Kasal na lang po lang. Hindi ko talaga yan tinatago. Sabi ko sa sarili ko, kung mahal ka ng isang lalaki, tatanggapin ka ng buo. Tatanggapin ka ng buo. Pati yung anak mahalin niya. Kaya kung merong isang lalaki na mangligaw sa'yo na hindi talaga siya magwalay sa'yo, at talagang nag-stay siya sa'yo. Yun. yun. Mahal ka. Bakit ka matatakot na maging single mom? Di ba? Sa kanila na yun, basta ikaw, manatili ka din maging matino at huwag kang pa-ika-ika dyan na parang iba na, bakit single mom ka na, magiging miserable ang buhay. No, hindi yan pwede. Kasi kahit na single mom or dalaga, may mga ganun eh. Pero yung ibang lalaki, mas pinili yung single mom kasi masipa, ganyan. Pero kanya-kanya tayo rason. Kanya-kanya silang rason bakit. So yun lang mga mali. Kung nasa sitwasyon kayo na hindi maganda, tapos nasa kayo na maging miserable yung buhay nyo, huwag kayong mahiya na magiging single mom kayo. Okay lang yan. At kasi kaysa manatili ka sa sitwasyon na magiging martyr ka na tumanda ka ng ganyan. Huwag kayong mahiya na magiging single mom. Ako proud man ako naging single mom ako. Hindi sa proud ako naging single mom dahil nakapag-asawa pa ako ulit. Hindi. Proud ako kasi nakaya ko at pinili ko yung sitwasyon na hindi madama yung bata. Tsaka kaya ko. At hindi ko yun kinakaya. So, yun lang mga mali. Mahaba na yung video. Pag nag-umpisa ako ng share mga mali, ako talaga siya ng kalahating oras. So, yun lang mga mali. Wala kasi akong ginagawa, kaya nag-share ako ngayon mga mali. So, sana marami kayong nakuha na na-encourage kayo or mga idea na sinare ko yung naranasan ko dati na hindi lang naman ako ang nag-iisang naging ganito. Madami naman. Kanya-kanya lang tayo ng rason. So, yun lang sa akin. Sinare ko lang. Dahil pa akong i-share.
Pero pag sinipag na naman ako mga madi at may oras, ay share ko na din naman. Kahit manood kayo or hindi, okay lang. Basta ako nagbigay ako ng inspiration or mag-share. Kasi mahilig ako mag-share. So yun lang mga madi. At sana magiging at sana yung mga ano nga nasa sitwasyon na hindi maganda, kaya nyo. Go lang ah.